Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan, yan mga ka-BSK. At daily routine. Ayan po si Jolar, ang ating kasama sa farm. Yan, nagpapakain ng ating mga livestock. Yan. At pinapakain niya muna yung ating mga manok. At yun, sinosurvey niya yung mga iklog. Yan. At para matansya natin kung gaano na karami para hindi masayang. Kailangan limitahan natin para mapisa ang karamihan. Kaya yan, lagi siyang focus dyan. At yan, ang ating mga manok, karamihan nakaupo. Kaya hindi po sila bumababa. Yan, susunod niyang papakainin yung ating mga bibi. Kaya yan, mag-ano muna siya, palitan niya ng tubig, inumin. Yung inuminan ng manok. Yan. Araw-araw po yan. Para hindi magkasakit ating manok. Kaya kailangan lagi silang may tubig na malinis. Yan. Para hindi ma-dehydrate ang ating mga alaga. Laging may tubig yan. Yan. Minsan nilalagyan natin ng antibiotics yung tubig. Ayan. At ngayon baka sa next day lalagyan naman natin siya ng apple cider, yan, vinegar, yung inumin nila para rinse, ma-clean yung kanilang ang kanilang laman loob. Yan, para gumanda kain nila at may itlog na maganda. Ayan mga ka-BSK. At yan si Jolar at bagong tubig. Yan. Bagong tubig, kaya yan kita niyo mga manok kailangan nila yung tubig lagi pag kumakain. So yun, kita nila yung tubig na malinis. Pupak na naman sila. Ayan, si Jolar dala na yung pagkain ng ating mga bibi. Yan nga. At yung gansa, hindi ko nakikita yung turkey, mukhang busy.
Yan, karamihan po ducks. Yan. Ayos. Ayos yan, Jolar. Yan. At yung mga pabo, hindi ko alam kung hiniwalay na niya. Wala akong nakikita. Baka nasa kabila, siguro. Dahil yung pabo na nagpisa na na disgrasya yata yung isa. Naputol yung paa yata, nasabit o something. Hindi niya napansin na meron palang puwang yung dingding sa kasahig ng brother nila. So wala pa siyang nire-report sa akin at tanungin natin siguro maybe bukas kung kamusta na yung kanyang turkey. Yan, bumalik siya. Pinakain niya siguro yung yung bingala. Yan, hindi niya na nabidyohan. Tapos sobra binalikan niya yung yung mga pato, yung ating mga ducks. Nilagay niya yung mga pagkain doon. Ayan, ating gansa. Masigla naman sila at yung hindi pa napipisa yung iklog nila nasa incubator. I think it takes a while. Yung sa kanila mga 30 yata. 31 days. Ayan. So, sa regular naman 21 days lang. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, dito naman po siya sa ating mga kambing. So, yan, siya na papakainin niya. So, ngayon, tinatanggal niya yung tali ng pintuan. Yan, pinaka-lock niya. So, yan. Tapos, nakita niya yung dalawang kambing na bata. Mukhang pagsasamahin niya sa kulungan. So, yung ina dito sa malaking pero dapat yung yung isang brown. Yung isang brown dapat ilagay niya na sa malaki. Malaki kasi po yung mga kulungan nito, yung nasa gawing kaliwa. Yan, yung nasa harap po ng kulungan nila. Nasa harap niyan malalaki yan So, pagka nanganganak dyan ka nilalagay. So, dapat yung isa dyan na nakalagay dahil malapit na rin mga anak yan, 1 buwan na lang. So, yan. At kukuha siya ngayon ng feeds. Papakainin niya muna. At sa maya-maya isosogan na niya yan. So, yan. Kumuha na siya ng feeds. So, papakainin niya po ngayong umaga. So, tapos maya-maya pong mga alas 12 sa kanya po isosoga. Pero ngayon siguro muna siya, may gagawin siyang sa bakod kasi nakakalabas yung mga alaga nating mga bibi. Nakakalabas, so yun ang asipasuhin niya mamaya. Tapusin niya muna po niya pagpapakain niya rito sa ating mga goat. Yan, nakatanghod na sa kanya. Ayan wala na yung mga super malalaki ko. Ayan. Matangkad pa lang naman sila. So, pero wala yung malalaki talaga na wala. So, yun. Pati yung ating bulugan na malaki. Yan na wala. Siguro mga timbang nun. Bulugan na yan. Nasa 120, 130. Mga nasa pounds po yun. So siguro kung titimbangin mo siya nasa 60 pataas po.
60 kilos. Ganun po kalaki yung kambing. Parang ano, ang tawag doon, maliit na bagong panganak na kabayo. Yun. Ayan po si Jolar na. Ayan. Nag-aayos na po siya ng ano, bakod dahil nakakalabas po dyan yung baby. So ayan, dapat nga makagawa ng tulos. Makagawa ng tulos at saka ilagay dyan. Kasi natitibag po yung buhangin. Yan sa bundok na yan, natitibag po, umaagos. Ayan, kaya medyo tumaas yung lupa ng kambing. Siguro mga tinaas, mga nasa 3. Yan. Yan, 3 na kapal ng lupa. Yun. So, ayan, si Jolar, pinipix niya po yung bakod kasi natitibag po yung buhangin, nagkakaroon ng siwang po sa ilalim. Kaya po nakakalabas yung ibang mga ano, baby. So, kaya yun, nilalagyan niya po ngayon ng ano, ng yung net, kaya binababa niya. Yung ano, yan, dinuduktungan niya. So, yan, kiniklear niya yung area ng paglalagyan ng tulos sa ng net. So, yan po, baka yan, para hindi na makalabas yung mga bibi. Yan, silang madalas makalabas dyan, saka yung manok. Yan. So, yan, ipipix lang niya po yung ano, para, kasi natibag na po yung ano, yung buhangin. Mataas po yan eh. Yan. So, naguho ba nung medyo merong nabawasan ng konti, napala, pinatambak yata. So, yan, kaya gumuho siya. So, yan. Pero okay pa yan. Okay pang yung mga ano, yung bakod. Hindi pa naman bumubuwal. Pero yung ano na yung buhangin, natanggal na yung iba. So, kitang-kita mo na yung pundasyon ng ano, ng bakod. Pero nakatayo pa rin. So, kung gaano siya kabigat o ano, maka-steady sa yan, sa bakod. Yan, papalagyan natin ng sandbag yan. Lagay na sa sako. Yan. Para dyan ilalagay. Para hindi na gumuho. Yan. Yan, yung net nilaladlad niya po sa baba. At para masakop yung ano, yung pinaka ibaba niya, yung lupa niya. Para hindi maka-penetrate din yung mga bibi natin. Kasi nagkaroon ng siwang dahil yung buhangin ay nagiba. So para mahinto yung paggiba, kailangan natin gumawa ng tulos at saka lagyan ng sandbag para hindi siya madulas, hindi siya dudulas pababa. Yun, kaya nauuka yung ano, nauuka yung buhangin at lumilitaw yung distansya nung net dun sa buhangin. Kaya yan, nilalagay niya para wag makalabas yung ating mga bibi, yung mga alaga natin. Kasi marami ng ano na matay na manok. Diyan, lalo na pag tag-ulan, yung buhangin bumababa. Yung manok na nababasa, yan, nagkakaroon ng namamatay. Pero wala naman pong peste. So, yun ang pinagpapasalamat natin. So, yun lang. Ngayon na sa ulan. So, yan. Si Jolar, kinakabit ng gusto yung net para wala na siyang pinapapasok dahil yung mga bibi natin yung iba nakakalabas.
So, yan po mga ka-BSK. At si Jolar, pagkatapos yan chichibog na siya. Yan. Kain na siya. Tapos ano na rin. At ilalabas niya yung mga kambing. Hindi ko alam kung saan niya ilalabas. So, sana mag-video siya. Yan. Yun. Naidaglag na niya yung net natin sa baba. Yan mga ka-BSK. Yan. At malapit na ang break time. Lunch time. Ika nga. Ayan. Hindi na makakalabas siguro yung mga bibi niyan. So, mahirapan na sila dyan. Mapapalupot na yung paa nila yan sa dami ng net na nilagay natin.
Ayan mga ka-BSK, tapos na po si Jolar magkabit ng net. Wala na makalabas na bibi. Ayan, at ayan, lunch time na po. Kain muna po siya. 346 minutes later. Ayan mga ka-BSK, hapon na. At pinick up na ni Jolar yung mga kambing. Ayan, andyan na malapit sa koral. So maya maya papapasukin na niya yan. At nanginginain pa dyan ng mga damo. Ayan mga BSK, yan po yung ating mga kambing. At pagkatapos niyan papakainin niya rin yung mga manok dahil hapon na po. Sasabugan na lang niya ng konting palay. Diyan para po hindi gutumin pag sa gabi. Ayan, yung kambing nasugan na po dun sa tapos yan kumakain pa rin. Kaya pinabayaan niya muna dyan. Maya maya papapasukin na po niya yan. At yun, para yun mabusog hanggang medyo na, mag-aalas 5 na. So yan, pakainin niya muna yung manok, tapos papapasukin na niya yung mga kambing. Yan, dyan na po siya sa manok at sabugan na po na niyang makakain sa ngayong hapon. Diyan kayo. Saktos na? O, doon ka na, kumain ka na.
Ayan mga ka-BSK, tapos na po yung ating maghapon ngayon. At yan, dito na po muna ang ating simpleng vlog. At kita-kita tayo uli sa bukas susunod na upload. Ayan, ingat po kayo dyan kung saan man po kayo naroon. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout po sa inyong lahat mga ka-BSK. Dito na po muna. Ingat po kayo dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.